Hello mga kaibigan, maligayang pagbabalik sa ating paboritong channel Kwentong Tala. Ano kaya ang mangyayari kung ang isang napakapulidong plano ng panloloko ay maging isang nakamamatay na bitag na sisira mismo sa gumawa nito? Napaka-espesyal ng kwento natin ngayon. Ang pamagat nito ay diagnosis ng pagkasira. Umiikot ito kay Tristan, isang asawang lalaki na pakiramdam ay nanalo siya dahil nakapagbakasyon siya ng 7 araw sa inuupahang bahay ng kanyang magandang assistant na si Danica. Akala niya ang kanyang asawang si Clarice ay isang inosenteng babae na madaling lokohin, ngunit maling-mali siya. Pag-uwi ni Tristan, isang simpleng tanong mula kay Clarice ang nagpatakbo sa kanya sa ospital dahil sa matinding takot at nagtapos sa kanyang pag-iyak ng walang patid. Anong sakit kaya ang itinatago ng kanyang assistant para magpanik ng ganito ang kanyang asawa, at paano gumanti si Clarice sa pinaka-eleganting paraan AIDS? Bago nating ibunyag ang sikreto, mag-attendance muna tayo. Mangyaring pindutin ang like at subscribe button ngayon din. Inggayan ninyo ang comment section sa ibaba gamit ang format na pangalan syudad at itype ang salitang present. Halimbawa, Kiko ng Makati present. Gusto kong makita kung saang mga syudad galing ang mga kaibigan ng Kwentong Tala na handang masaksihan kung paano masisiraan ng bait ang mga kabit at manlolokong asawa ngayong araw. Handa na ba kayo? Sige, ikabit ang inyong seatbelt. Huminga ng malalim, papasok na tayo sa kwento. Nang umagang iyon, ang atmosfera sa hapagkainan ng bahay ni Tristan at Clarice ay tila mapayapa gaya ng dati. Ang amoy ng espesyal na sinangag at tapa na niluto ni Clarice ay pumuno sa silid, nakikipagkumpetensya sa amoy ng mamahaling pabango na kapipindot lamang ni Tristan sa kanyang damit pantrabaho. Matikas na nakaupo si Tristan at ganadong kinakain ang kanyang almusal. Samantala si Clarice, ang asawang kasal na sa kanya ng 5 taon, ay abala sa paghahanda ng hiniwang mangga at pakwan sa kusina. Para kay Tristan, ang araw na ito ay araw ng kalayaan. Sa kanyang isipan, nakabuo na siya ng perpektong senaryo na sa tingin niya ay hindi kailanman malalaman ng kanyang asawa na itinuturing niyang inosente at pambahay lamang. Habang ngumunguya, sinulyapan ni Tristan si Clarice na naglalakad palapit, bitbit ang isang basong tubig. Clarice, tawag ni Tristan na may tonong nagkukunwaring abala. Mamaya ay medyo tanghali na aalis si kuya mo. Ang flight papuntang Cebu ay 10:00 pa ng umaga. Malamang isang buong linggo ako roon. Medyo mabusisi ang kliyente sa proyekto ng hotel ngayon, kaya kailangan kong tutukan ng personal. Dahan-dahang inilapag ni Clarice ang baso sa mesa. Walang emosyon ang kanyang mukha at walang bahid ng pagdududa kahit kaunti. Tipid siyang ngumiti, isang ngiting napakahirap basahin sa umupo sa harap ng kanyang asawa. 1 linggo pala, Tristan. Medyo matagal din. Malumanay na sagot ni Clarice. Siguradong nakakapagod na asikasuhin ang lahat ng mag-isa. Sino nga ulit ang pangalan ng bago mong assistant, Danica? Kasama ba siya? Mabilis na tumibok ang puso ni Tristan nang marinig ang pangalang iyon. Ngunit agad niyang kinontrol ang kanyang ekspresyon. Kailangan niyang manatiling kalmado. Kasama nga si Danica, ngunit hindi sa Cebu. Silang dalawa ay magpapalipas ng 7 buong araw sa isang marangyang inuupahang bahay na sadyang inarkila ni Tristan para kay Danica sa labas ng Metro Manila sa bandang Antipolo. 7 araw na walang abala, walang bunganga ng asawa, puro kaligayahang makamundo lamang. Oo, Clarice. Kasama si Danica dahil siya ang may hawak ng lahat ng schedule at kontrata. Kung wala siya, baka sumakit lang ang ulo ko. Sagot ni Tristan habang mahinang tumatawa para pag-aangin ang usapan. Huwag ka nang mag-alala rito sa bahay. Mamaya ay dadagdagan ko ang transfer ng buwan ng allowance mo para makapag-shopping ka o makapunta sa salon. Dahan-dahang tumango si Clarice. Sige, Tristan. Malaki naman ang tiwala ko sa iyo. Isa pa, nagtatrabaho ka naman para sa kinabukasan natin. Napangiti ng palihim si Tristan. Napakadali naman isip-isip niya. Clarice, masyado ka bang mabait o masyadong tanga? Ang asawa mo ay magpapakasarap sa pugad ng kaligayahan tapos ipagdarasal mo pa ang kaligtasan ko. Pagkatapos mag-almusal, nagtungo si Tristan sa kuwarto para kunin ang kanyang maleta. Sumunod si Clarice mula sa likuran. Nang isasara na ni Tristan ang zipper ng maleta, pinigilan siya ng kamay ni Clarice. Ipinasok ng kanyang asawa ang isang maliit na kahon na naglalaman ng mga bitamina at gamot. Tristan, sabi ni Clarice habang tinititigan ng maigi ang mga mata ni Tristan. Dahan-dahang inayos ng kanyang mga kamay ang kuwelyo ng polo ni Tristan, tila gustong siguraduhin na perpekto ang itsura ng asawa. Huwag mong kalimutang inumin itong mga bitamina mo. Kailangan mong alagaan ang kalusugan mo. Opo, misis ko.
Siguradong iinumin ko iyan, sagot ni Tristan, na naiinip at gustong-gusto nang umalis. Ngunit hindi pa rin binibitawan ni Clarice ang kuwelyo ng damit ni Tristan. Bahagyang inilapit niya ang kanyang mukha sa kabumulong sa tonong puno ng pagmamahal, ngunit may nakakakilabot na lamig. Maraming nakakahawang virus at kakaibang sakit doon. Mag-ingat ka kung kakain ka sa labas, Tristan. Siguraduhin mong malinis ang lugar. Baka umuwi kang may dalang sakit na walang lunas. Kawawa ka naman kung magkakasakit ka ng mag-isa. Natigilan sandali si Tristan. Karaniwan lang pakinggan ang mga salitang iyon. Payo ng isang asawang nag-aalala. Ngunit ewan ko ba kung bakit may kakaibang kaba na gumapang sa likod ni Tristan. Tila tumatagos ang matatalim na tingin ni Clarice sa kanyang isipan. Ngunit dahil sa mataas na kumpiyansa ni Tristan, agad niyang iwinaksi ang pakiramdam na iyon. Sigurado siyang sadyang mabusisi lang si Clarice sa kalinisan ng pagkain, at walang ibang ibig sabihin ito. Naku, kung ano-ano ang naiisip mo. Awkward na tumawa si Tristan habang inaalis ang kamay ni Clarice sa kanyang kuwelyo. Sa 5-star hotel naman ako kakain. Siguradong malinis iyon, wag ka nang mag-alala ng sobra. Sige na, aalis na ako. Baka mahuli pa ako sa biyahe papuntang airport. Mabilis na hinalikan ni Tristan ang noo ni Clarice. Isang pormal na halik na walang emosyon sa kahinila ang maleta palabas ng kuwarto ng may magaan na hakbang. Pakiramdam niya ay isa siyang ibon na nakawala sa hawla. Sa isip niya sumasayaw na ang magandang mukha ni Danica. Hinatid siya ni Clarice hanggang sa pintuan. Tumayo siya sa hamba ng pinto. Pinagmasdan niyang unti-unting lumabas ang sasakyan ni Tristan sa bakuran. Nang mawala ang kotse sa kanto, biglang naglaho ang malambing na ngiti sa mukha ni Clarice. Napalitan ito ng napakalamig na ekspresyon. Inilabas niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng pambahay na duster na suot niya, saka nag-type ng maikling mensahe sa isang tao. Nakalabas na ng hawla ang target. Siguraduhin mong nakabukas ang lahat ng recording devices sa bahay na iyon. Gusto kong malinaw na makuha ang bawat segundo. Dahan-dahang isinara ni Clarice ang pinto, walang luha at walang lungkot. Ang tanging mayroon ay isang planadong hakbang na matagal na niyang inihanda. Akala ni Tristan ay magbabakasyon siya sa paraiso ng 7 araw. Ang totoo, kakapasok niya pa lang sa bitag ng impyerno na mismong asawa niya ang gumawa. Maligayang pagbabakasyon, Tristan. Bulong ni Clarice sa katahimikan ng malaking sala. I-enjoy mo ang 7 araw mo dahil pagkatapos niyan ay hindi ka na kailanman makakatulog ng mahimbing. Hindi kailanman tumapak ang itim na sasakyan ni Tristan sa aspalto ng NAIA ng araw na iyon. Sa halip, maayos na binagtas ng sasakyan ang kalsada, papunta sa isang pribadong subdivision sa malamig na bahagi ng Antipolo. Malayo sa maingay na mga kapitbahay na maaaring makakilala sa kanya. Mabilis ang tibok ng puso ni Tristan, hindi dahil sa takot kundi dahil sa matinding pananabik. Sa katabing upuan nakapatong lang ang kanyang bag. Tila naging piping saksi sa malaking kasinungalingan na ginagawa niya. Pagdating sa tapat ng isang minimalist na 2-story house na may mataas at saradong gate, mahinang bumusina si Tristan. Ilang sandali pa kusang bumukas ang gate. Doon nakatayo ang babaeng nagpapagana sa mga araw ni Tristan sa opisina, si Danica. Suot ng nakababatang babae ang isang pambahay na damit hanggang tuhod na nagpapakita ng kanyang maputing balat. Hinayaan niyang nakalugay ang kanyang mahabang buhok at namumukadkad ang kanyang matamis na ngiti para salubungin ang kanyang hari. Pagbaba sa sasakyan, agad sinalubong si Tristan ng mahigpit na yakap. Kumalat ang matamis na amoy ng pabango, malayong malayo sa amoy ng effervescent oil o amoy ng ginisang bawang at sibuyas na madalas kumapit sa damit ni Clarice nitong mga nakaraang araw. Akala ko masitraffic ka, sabi ni Danica gamit ang nagkukunwaring malambing na boses. Agad na kumapit ang kanyang kamay sa braso ni Tristan. Para sa'yo tatawirin ko ang bundok, traffic pa, kaya sa kalsada. Banat ni Tristan habang tumatawa ng malakas. Pakiramdam niya ay bumata siya ulit. Ang bigat ng trabaho, target sa kumpanya, at ang walang emosyong mukha ni Clarice sa bahay, ay biglang naglaho sa kanyang isipan. Ang bahay na iyon ang naging paraiso ni Tristan para sa susunod na 7 araw. Walang bunganga tungkol sa basang tuwalya sa ibabaw ng kama. Walang tanong tungkol sa budget sa bahay. At walang obligasyong magkunwaring mabuting asawa. Pinagsilbihan siya ng perpekto ni Danica. Mula sa paghahanda ng maligamgam na tubig pampaligo, pagmamasahe sa kanyang nangangawit na balikat hanggang sa pakikinig sa mga pagyayabang ni Tristan tungkol sa kanyang galing sa opisina, bagay na madalas ay hindi pinapansin ni Clarice. Ngunit sa likod ng mga tawa at lambingan, hindi na malaya ni Tristan na may ibang mga matang nagmamasid sa dilim. Nang ikatlong gabi, habang sila ay nanonood ng pelikula sa sala,
Nagsimula ng gumawa ng napakapinong hakbang si Danica. Huminga siya ng malalim habang tinititigan ang kanyang cellphone na may malungkot na mukha. Bakit mahal ko? Bakit ka nakasimangot? Tanong ni Tristan habang hinahaplos ang buhok ng kanyang assistant. Itong cellphone ko, Tristan. Biglang nag-black screen lahat. Order sana ako ng espesyal na bibingka na paborito mo. Tsaka parang naglolo ko yata ang internet dito sa bahay kapag ginagamit ko itong mumurahing cellphone ko. Reklamo ni Danica na may nakakaawang mukha na napakakumbinsing tingnan. Pwedeng pahiram ng cellphone mo saglit, hindi lang para mag-order ng pagkain. Gusto ko ring tingnan yung mga pictures natin kaninang tanghali. Ang ganda kasi ng camera ng cellphone mo, dahil walang anumang hinala. Dinukot ni Tristan sa bulsa ng pantalon ang kanyang bagong modelong smartphone. Ang cellphone na naglalaman ng lahat ng access sa kanyang pribadong buhay. Mula sa email sa opisina, social media hanggang sa kanyang priority mobile banking applications. Gamitin mo lang ang password ay yung peking anniversary natin. 0101 kampanting sabi ni Tristan. Proud siya na mapahiram ng mamahaling gamit ang kanyang babae. Para sa kanya, simbolo ito ng kapangyarihan. Ngumiti ng malapad si Danica at mabilis na kinuha ang cellphone. Salamat mahal, maligo ka na muna, para pagdating ng bibingka presko ka na. Sumunod si Tristan na parang tutang nakatali sa leeg. Pumunta siya sa banyo habang kumakanta-kanta ng mahina. Samantala sa sofa sa sala biglang nawala ang malambing na ngiti sa mukha ni Danica. Mabilis na gumalaw ang kanyang maiikling daliri sa ibabaw ng screen ng cellphone ni Tristan. Hindi food delivery app ang una niyang binuksan kundi ang notes application at gallery na naglalaman ng mga larawan ng mahahalagang dokumento. Nakakatakot ang bilis ng pagtatrabaho ni Danica. Hindi lang siya umorder ng pagkain. Sa loob ng 15 minuto, habang naririnig ang pagpatak ng shower sa banyo, nakopya na ni Danica ang ilang bank account numbers na kuhanan ng litrato, ang digital national ID ni Tristan, at naipadala ang ilang OTP codes na lumabas sa screen papunta sa isang hindi kilalang numero, saka mabilis na binura ang notifikasyon ng mga mensaheng iyon. Burahin tapos na. Mahinang bulong ni Danica habang kumikislap ang kanyang mapanlinlang na mga mata. Nang lumabas si Tristan mula sa banyo na nakatuwalya sa baywang, nakabalik na si Danica sa dati nitong posisyon. Nag-scroll siya ng menu ng pagkain na may inosenteng mukha. Naka-order ka na? Tanong ni Tristan habang pinapatuyo ang buhok. Oo naman. Oo nga pala Tristan. May pumasok na email notification yata galing sa opisina kanina pero hindi ko binuksan. Baka makaistorbo sa trabaho mo. Pagsisinungaling ni Danica habang inaabot pabalik ang cellphone. Tumango lang si Tristan nang nakaka-relax. Hayaan mo lang nakalive ako. Ang mga sumunod na araw ay dumaan sa parehong pattern. Mas madalas nang nanghihiram ng cellphone si Danica sa iba't ibang lohikal na dahilan. Nanghihiram para mag-hotspot, nanghihiram para maglaro dahil naiinip o nanghihiram para tawagan ang nanay niya sa probinsya dahil wala na siyang load. Sa tuwing lumilipat ng kamay ang cellphone, unti-unting nababalatan nang hindi niya namamalayan ang lahat ng layer ng kanyang pinansyal na seguridad at pribadong data. Tuluyang nagpakampante si Tristan. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakaswerteng lalaki sa mundo. Ikinumpara niya ang matigas na si Clarice sa magaling at masunuring si Danica. Naisip pa nga niya na pag-uwi niya maghahanap siya ng dahilan para mas madalas mag-business trip sa ibang lugar. Ika-7 gabi. Ang huling gabi bago umuwi. Mabigat ang loob ni Tristan na iwan ang inuupahang bahay. Bukas kailangan ko nang bumalik sa bahay namin. Reklamo ni Tristan habang nakatitig sa kisame ng kwarto. Babalik na naman sa nakakabagot na routine. Ngumiti ng mahiwaga si Danica na nakasandal sa kanyang dibdib. Ayos lang iyon. Sapat na ang 7 araw na ito para maging alaalang hindi mo makakalimutan habang buhay. Tumawa si Tristan at inakalang romantikong salita iyon. Siyempre ikaw talaga ang pinakamagaling, Danica. Oo, i-enjoy mo na itong huling gabi. Bulong ni Danica. Tiningnan ng matalim ng kanyang mga mata ang bag ni Tristan sa sulok ng kuwarto na bahagyang bukas ang zipper. Nakikita ang dulo ng folder ng mga titulo na dinala ni Tristan para ipagmalaki dahil bukas ay magbabago na ang lahat. Ipinikit ni Tristan ang kanyang mga mata at mahimbing na nakatulog na may ngiti sa mga labi, talagang bulag sa bagyong naghihintay sa kanya sa bahay. At sa lindol na pinayagan niyang mangyari sa kanyang mga ari-arian sa pamamagitan ng mga daliri ng kanyang paboritong assistant. Mabagal na umikot ang mga gulong ng sasakyan ni Tristan, pagpasok sa kanilang maaliwalas na bakuran. Malamlam ang sikat ng araw sa hapon,
Tila nagdadalawang isip na silayan ang pag-uwi ng padre de pamilya. Bago makarating sa bahay, dumaan muna si Tristan sa isang tindahan sa Cubao na nagbebenta ng mga pasalubong mula Cebu. Bumili siya ng dried mangoes at isang supot ng otap. Para sa kanya, napakahalaga ng mga detalye ng kasinungalingan. Kailangan niyang magmukhang kapanipaniwala bilang asawa na kagagaling lang sa nakakapagod na biyahe, hindi asawang nagpakasarap sa inuupahang bahay ng assistant niya. Inayos ni Tristan ang kanyang buhok sa rearview mirror, sinisigurong walang bakas ng lipstick o amoy ng pabango ni Danica na masyadong matapang. Nag-spray siya ng kaunting panlalaking pabango para matakpan ang amoy, habang may pinag-aralang malapad ng ngiti. Bumaba siya ng sasakyan habang bitbit ang maleta at mga pasalubong. "Clarice, nandito na ako," sigaw ni Tristan pagkabukas niya ng pangunahing pinto. Karaniwan ang sigaw na iyon ay sasalubungin ng nagmamadaling mga yabag ni Clarice mula sa kusina o sa kuwarto. Madalas ay agad na kukunin ni Clarice ang maleta, magmamano kay Tristan at aabutan siya ng malamig na tubig. Ngunit ngayon tahimik ang bahay, isang nakakabinging katahimikan, walang tunog ng telebisyon, walang kalampag ng mga gamit sa pagluluto, at hindi man lang nakabukas ang ilaw sa sala kahit palubog na ang araw. Kumunot ang noo ni Tristan. Lumakad siya papasok. "Nasaan ka? Nandito na ako." Nakita ng kanyang mga mata ang anino ng isang taong nakaupo sa solong sofa sa sulok ng sala. Si Clarice. Nakaupo ng tuwid ang kanyang asawa. Nakapatong at magkahawak ang kanyang mga kamay sa kanyang hita. Maayos ang suot niyang pambahay, hindi lukot na duster. At presko ang mukha niya na tila bagong ligo. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay kasing lamig ng yelo. Nakahinga ng maluwag si Tristan dahil inakala niyang nakatulog lang o nakatulala si Clarice. Lumapit siya habang ipinapakita ang dala sa kanyang kamay. "Naku naman Clarice, kanina pa ako tumatawag pero tahimik ka lang. Akala ko walang tao," sabi ni Tristan habang inilalapag ang pasalubong sa coffee table. Yumuko siya. Balak sanang halikan sa pisngi ang asawa bilang ritual ng pag-uwi. "Ibinili kita ng paborito mong dried mangoes at otap, ang haba ng pila sa airport kanina." Ngunit bago pa man dumampi ang labi ni Tristan sa pisngi nito, mabilis at mariing iniiwas ni Clarice ang kanyang mukha. Dumistansya ang kanyang katawan, lumikha ng totoong puwang sa pagitan nila. Napunta sa hangin ang halik ni Tristan. Natahimik si Tristan, nanigas ang katawan sa isang awkward na posisyon ng pagyuko. Dahan-dahan siyang tumuwid, tinitigan ng asawa ng may pinaghalong pagtataka at bahagyang pagkainsulto. "Clarice, bakit ganyan ka? Kakarating ko lang ah. Pagod ako sa mahabang biyahe. Bakit hindi mo ako pinapansin? May problema ba?" tanong ni Tristan. Medyo tumaas ang kanyang boses para takpan ang biglang pag-usbong ng kaba. Sa wakas ay lumingon si Clarice. Dumiretso ang kanyang tingin at tumagos sa mga mata ni Tristan. Walang sumasabog na galit doon. Ang tanging mayroon ay ang tingin ng isang hukom na nakatitig sa isang akusado na nahatulan na ng pagkakasala. "Mahabang biyahe?" mahinang tanong ni Clarice. Patag at walang intonasyon ang boses nito. "Gaano kalayo kasing layo ng Cebu? O 30 kilometro lang papunta sa bagong subdivision sa Antipolo." Parang huminto ng isang segundo ang pagtibok ng puso ni Tristan. Nawala ang dugo sa kanyang mukha. Paano nalaman ni Clarice? Hindi imposible. Sigurado si Tristan na napakagaling ng pagtatago niya. Pinatay niya ang location feature sa kanyang cellphone. Lagi siyang nagpapaalam ng maaga para matulog kapag tumatawag kay Clarice, at naging napaka-kooperatiba ni Danica. Pinilit ni Tristan na tumawa. Isang tawa na sintunado sa sarili niyang pandinig. "Ano bang sinasabi mo? Masyado ka bang nanonood ng teleserye? Galing talaga akong Cebu. Heto, tingnan mo pa ang plane ticket at boarding pass ko, kung hindi ka naniniwala." Dinukot ni Tristan ang bulsa ng kanyang jacket para ilabas ang peking papel na ipinaprint niya sa isang kilalang gawaan ng peking dokumento. "Itago mo na iyang basurang papel na iyan." Malamig na putol ni Clarice. Dahan-dahan siyang tumayo na naging dahilan para mapaatras ng isang hakbang si Tristan. Lumapit si Clarice sa maleta ni Tristan na nakatayo pa ring malapit sa pinto. Mahina niyang sinipa ang maleta hanggang sa matumba ito. "Hindi ko kailangan ng patunay ng biyahe mo. At lalong hindi ko kailangan ang mga peking pasalubong na binili mo sa tindahan, mga binili mo sa reseller sa Cubao." Napanganga si Tristan. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang sentido. Alam ni Clarice ang lahat. "Pakinggan mo muna ang paliwanag ko." Sinubukan ni Tristan na hawakan ang kamay ni Clarice, ngunit padabog itong inalis ni Clarice.
Tila ba marumi at nakakadiring bagay ang kamay ni Tristan. Huwag mo akong hahawakan, galit na bulong ni Clarice. Marumi ang mga kamay mo, marumi ang katawan mo. Huminga ng malalim si Clarice saka tinitigan ng asawa ng tingin na nagpapaliit kaagad sa bayag ni Tristan. Isang bagay lang ang itatanong ko sa iyo, isa lang. Pagkatapos noon ay bahala ka ng magsinungaling hanggang bumula ang bibig mo. Napakatahimik ng silid na iyon kaya parang pukpok ng martilyo ang bawat pagtik ng orasan sa dingding. Napalunok si Tristan. Tila tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. Kilala mo ba kung sino talaga si Danica? Mabagal, nasabi ni Clarice, binibigyang diin ang bawat salita at kung anong sakit ang itinatago niya sa lahat ng oras na ito. Natigilan si Tristan. Mas masakit pa sa pisikal na sampal ang tanong na iyon. Sakit, may sakit si Danica. Anong klasing sakit ang sinasabi mo? Maayos naman ang kalusugan ni Danica ah. Siya ay, nadulas si Tristan. Napagtanto niyang umamin siya nang hindi direkta na alam niya ang pisikal na kondisyon ni Danica. Ngumiti ng pagak si Clarice. Isang ngiti na puno ng panalo ngunit may bahid ng pait. O kaya sigurado kang malusog siya. Sinuri mo bang mabuti ang buong katawan niya? Matalim na patutsada ni Clarice. Sayang lang. Masyado kang naging abala sa libog mo kaya nakalimutan mong walang perpektong krimen. Ang pinagmamalaki mong assistant, may nakakakilabot siyang medikal na sikreto. Isang bagay na nakakahawa, isang bagay na nakakasira. Agad na nag-isip ng mabilis ang utak ni Tristan. Ang 7 araw na puno ng pagnanasa kasama si Danica ay biglang naging parang nakakatakot na pelikula. Naalala niya ang mga pinakamatinding oras nila. Naalala niya kung paano siya hindi gumamit ng proteksyon dahil akala niya ay malinis na babae si Danica. Umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig ang salitang sakit na binigkas ni Clarice na tila sirena ng panganib. Huwag kang magbiro ng ganyan. Anong sakit? May HIV ba siya, syphilis? Sagutin mo ako. Nagsimulang mawalan ng kontrol si Tristan. Hinawakan niya ang balikat ni Clarice dahil sa matinding panik. Hindi sumagot si Clarice. Tiningnan lang niya nang may pandidiri ang mga kamay ni Tristan sa kanyang balikat saka muling tumitig sa mga mata ng asawa. Ikaw na ang kusang alamin. O maghintay ka na lang na lumabas ang sintomas. Siguro sa 1 linggo o baka bukas ng umaga ay magsimula ng maglapnos ang balat mo. Pagkatapos bitawan ang mga salitang parang sumpa, tinalikuran na niya ang asawa at naglakad papasok sa kanyang kwarto. Ngayong gabi ay matulog ka sa guest room at huwag na huwag mong ihahalo ang mga ginamit mong plato sa mga plato ko. Utos ni Clarice nang hindi lumilingon. Sumara ang pinto ng master bedroom at narinig ang pag-click ng kandado mula sa loob. Naiwang nakatayo si Tristan sa gitna ng madilim-dilim na sala. Nanlumo ang kanyang mga binti. Ang sobrang taas niyang kumpiyansa kanina ay gumuho at nawalang parang bula. Napalitan ito ng binhi ng takot na nagsimulang gumapang sa lahat ng ugat ng kanyang katawan. Tinitigan niya ang kanyang sariling mga kamay, saka kinapa ang kanyang mukha. Paranoid na iniisip niya na may nakamamatay na virus na gumagala sa kanyang dugo. Si Danica nanginginig na bulong ni Tristan. Madali niyang kinapa ang bulsa ng pantalon niya para hanapin ang cellphone para tawagan ang babaeng iyon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang nagsisimula pa lang ang masamang panaginip. Ang tunog ng kandado ng pinto mula sa master bedroom ay parang hatol ng hukom na pumukpok sa mesa. Nakatayo pa rin si Tristan sa harap ng pintong yari sa kahoy. Nakataas ang kanyang mga kamay sa ere na parang walang kalaban-laban. Bumibigat ang kanyang paghinga dahil sa halong galit, dahil pinaglaruan siya at sa takot na gumagapang na sa kanyang lalamunan. Buksan mo ang pinto. Sa wakas, ay naglakas loob si Tristan, nakatukin ang pinto. Huwag kang mag-asal bata rito. Mag-usap tayo ng maayos. Saan mo nakuha ang impormasyon? Sino ang naglason sa isip mo? Tahimik. Walang sagot mula sa loob. Ang tanging maririnig ay ang papalayong yabag na palatandaang marahil ay nasa kama na si Clarice at wala nang pakialam sa presensya ng asawa. Suminghal sa inis si Tristan. Tumalikod siya at marahas na hinaplos ang buhok patalikod. Gulong-gulo ang isip niya. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang ulo ang mga sinabi ni Clarice. Parang sirang plaka na paulit-ulit pinapatugtog. Nakakahawang sakit, nakakasira. Buisit. Mahinang mura ni Tristan. Mabilis siyang naglakad papunta sa sofa sa sala, kung saan nakapatong ang kanyang bag pantrabaho. Nanginginig na kinuha niya muli ang cellphone. Umilaw ang screen, nagpapakita ng wallpaper ng larawan nila ni Clarice noong nagbakasyon sila sa Boracay noong 1 taon. Isang masakit na kabalintunaan sa sandaling ito.
Mabilis na hinanap ng kanyang hinlalaki ang contact name na Danica na insave niya sa pangalang Mr. Budi ng logistics para hindi ka hinahinala. Pinindot niya ang call button. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Ang malamig na boses ng operator ang nagpatayo sa balahibo ni Tristan. Pinatay niya ang tawag at sumubok muli. Minsan pa, 3 beses. Pareho pa rin ang resulta. Si Danica na sa loob ng 7 araw na ito ay laging fast response at nagigising pa sa hating gabi para lang mag-reply kay Tristan ay biglang naglaho na parang nilamon ng lupa. Bakit nakapatay ang cellphone niya? Nagpapanik na bulong ni Tristan. Alam ba niyang alam na ni Clarice o baka malala ang sakit niya kaya hindi na niya mahawakan ang cellphone? Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis na kasing laki ng butil ng mais sa noo ni Tristan. Ibinagsak niya ang kanyang katawan sa sofa, niluwagan ang necktie na tila sumasakal sa kanyang leeg. Nagsimula ng gumawa ng mga pinakamasamang senaryo ang kanyang isip. Paano kung totoo ang sinabi ni Clarice? Paano kung may sakit nga si Danica? Sinubukan ni Tristan na alalahanin ang pisikal na kaanyuan ni Danica. Makinis ang puting balat nito. Nagniningning ang mga mata, namumula ang mga labi, walang senyales na may sakit siya. Ngunit pagkatapos ay pumasok ang pagdududa. Teka muna, isip-isip ni Tristan. Noong 2nd araw nakita ko siyang uminom ng pulang kapsula, sabi niya vitamin para sa balat. Tapos noong 5th araw, saglit siyang umubo at nagpaalam na pupunta sa banyo ng matagal-tagal. Agad na binuksan ni Tristan ang browser app sa kanyang cellphone. Mabilis na nag-type ang kanyang mga daliri sa search bar. Mga sintomas ng nakamamatay na sakit na nakukuha sa pakikipagtalik sa mga babaeng walang pisikal na sintomas. Lumabas ang resulta ng paghahanap sa loob ng ilang segundo. Daan-daang medical articles ang nakita sa screen. Nanlaki ang mga mata ni Tristan habang binabasa ang mga pamagat. Latent syphilis, internal herpes, early stage HIV, high risk HPV, drug-resistant gonorrhea. Pinindot niya ang isa sa mga artikulo. Sinuyod ng kanyang mga mata ang bawat linya ng medikal na paliwanag. Kadalasan ay walang ipinapakitang pisikal na sintomas ang mga pasyente sa paunang yugto. Ngunit ang virus ay napaka-nakakahawa na sa pamamagitan ng bodily fluids. Muntik nang mahulog ang cellphone sa kamay ni Tristan. Bigla siyang nakaramdam ng pandidiri. Ang alaala ng kanyang matamis na oras, kasama si Danica, na dati ay napakaganda, ngayon ay naging parang eksena sa horror. Naisip niyang may milyon-milyong hindi nakikitang virus ang nagpipiesta sa daloy ng kanyang dugo. Unti-unting sinisira ang mga selula ng kanyang katawan ng walang duda. Biglang nakaramdam si Tristan ng matinding pangangati sa kanyang kaliwang braso. Malakas niya itong kinamot. Tapos, lumipat ang kati sa leeg at saka sa hita. Ito ay psychosomatic na pangangati. Reaksyon ng katawan dahil sa takot sa isipan. Ngunit para kay Tristan parang totoong-totoo ito. Makati, takot na bulong niya. Baka nagsisimula ng umepekto. Tumakbo si Tristan sa guest bathroom. Binuksan niya ang pinakamaliwanag na ilaw at walang awang hinubad ang kanyang polo. Tumayo siya sa harap ng salamin sa lababo, sinusuri ang bawat pulgada ng kanyang balat. Naghahanap siya ng pulang batik, naghahanap ng pantal. Naghahanap ng pangingitim, anumang bagay na magpapatotoo sa kanyang takot. Malinis ang kanyang balat. Tanging mga pulang marka lang ng kanyang sariling pagkamot kanina ang makikita, ngunit hindi ito nakapagpakalma sa kanya, kundi ang kawalan ng katiyakan ang unti-unting pumapatay sa kanya. Siguradong may alam na tiyak si Clarice. Bulong ni Tristan sa maputlang refleksyon niya sa salamin. Hindi siya magsasalita ng ganoon kung walang ebidensya. Nabanggit niya ang itinatagong sakit. Ibig sabihin may medical record iyon. Paulit-ulit na naghilamos si Tristan ng malamig na tubig, umaasang magising mula sa masamang panaginip na ito. Ngunit hindi nahugasan ng malamig na tubig ang kanyang takot. Lumabas siya ng banyo at muling tinitigan ang saradong pinto ng master bedroom. Gustong-gusto niyang sirain ang pinto at pilitin si Clarice na magsalita. Kailangan niyang malaman ang pangalan ng sakit. Kailangan niya ng katiyakan para agad siyang makahanap ng gamot. Ngunit kilala niya si Clarice. Kung nanigas na parang bato ang kanyang asawa, tulad kanina ang pandarahas, ay lalo lang magpapasara ng mahigpit sa bibig ni Clarice. Nang gabing iyon, hindi natulog si Tristan sa komportableng guest room. Umupo siyang nakabaluktot sa sulok ng sofa sa sala, nakayakap sa sarili niyang mga tuhod na parang isang batang natatakot. Nakapatong ang kanyang cellphone sa mesa. Nagpapakita ng history ng outgoing calls kay Danica ng 50 beses na lahat ay nabigo. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mata,
Nakikita niya ang matamis na nakangiting mukha ni Danica. Ngunit pagkatapos ay matutunaw ang mukhang iyon at magiging isang bungo. Samantala ang boses ni Clarice ay umaalingaw-ngaw sa background. Kilala mo ba kung sino talaga siya? At kung anong sakit ang itinatago niya? Natrap si Tristan sa takot ng kawalan ng katiyakan. Mag-isa siya sa sarili niyang marangyang bahay minumulto ng kanyang kasalanan, na ngayon ay bumabalik para atakihin siya sa anyo ng halimaw na tinatawag na paranoia. At ang pinakanakakatakot, hindi niya alam na ang sakit na unti-unting sumisira sa kanya ngayon ay hindi isang biological virus kundi ang simula ng kabuuang pagkasira na plinano ng maingat. Pumasok ang liwanag ng araw mula sa siwang ng kurtina sa sala. Tinatamaan ang lukot na mukha ni Tristan na nagising habang naghahabol ng hininga. Hindi siya natulog sa guest room, kundi nakatulog sa sofa sa isang nakakaawang posisyon. Masakit ang kanyang likod at nangangawit ang leeg, ngunit ang pisikal na sakit ay hindi maikukumpara sa gulo sa kanyang isipan. Ang unang ginawa niya nang imulat niya ang kanyang mga mata ay hindi ang magdasal o mag-unat kundi ang sunggaban ang cellphone na nasa mesa. Umilaw ang screen. Nagpapakita ng walang laman na notifikasyon. Walang chat mula kay Danica, walang missed calls, walang paramdam ng buhay mula sa babaeng nag-alaga sa kanya sa nakalipas na 1 linggo. Parang hari-hayop ka. Galit na bulong ni Tristan na may paos na boses. Kapag napatunayan kong tumakas ka, ibig sabihing mayroon ka talagang itinatago. Nang hindi na nag-aaksaya ng oras para maligo o maghilamos man lang, kinuha ni Tristan ang susi ng kotse niya. Suot pa rin niya ang polo pantrabaho kahapon, na ngayon ay lukot-lukot na at amoy panis na pawis. Wala siyang pakialam sa hitsura niya. Kailangan niyang makakuha ng sagot ngayon din. Nagkukulong pa rin si Clarice sa master bedroom, at walang lakas ng loob si Tristan na katukin muli ang pinto hanggat wala siyang ebidensya o kahit katiyakan mula kay Danica. Mabilis at padabog na umalis ang sasakyan ni Tristan sa garahe. Muntik na niyang masagasaan ang paboritong paso ni Clarice. Pinarurot niya ang sasakyan, binabagtas ang kalsada ng Metro Manila na nagsisimula ng bumigat ang traffic. Bawat red light ay tila walang hanggang pagpapahirap. Walang kontrol na kumakatok ang kanyang mga daliri sa manibela, sinasalamin ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Makalipas ang 1 oras, nakarating si Tristan sa harap ng subdivision kung saan niya nirentahan ng bahay si Danica. Malakas ang kabog ng kanyang puso nang makita ang gate ng bahay number 18. Nakabukas ng kalahati ang gate. May tao. Punong-puno ng pag-asang bulong ni Tristan. Siguradong nandyan siya. Baka sira lang o nawala ang cellphone niya. Basta-basta na lang ipinarada ni Tristan ang sasakyan sa harap ng gate at saka tumakbo papasok. Hindi na siya nag-doorbell at agad na pumasok sa bakuran. Danica, Danica, sigaw niya habang kinakalampag ang main door. Tahimik. Kinuha ni Tristan ang duplicate key mula sa kanyang bulsa na palagi niyang hawak bilang simbolo ng pagmamay-ari sa bahay at sa nakatira rito. Nanginginig ang kanyang kamay na ipinasok ang susi sa butas. Click, bumukas ang pinto. Malakas na itinulak ni Tristan ang pinto at humakbang papasok. Ngunit biglang huminto ang kanyang mga hakbang sa mismong pintuan. Nanlaki ang kanyang mga mata, inilibot ang tingin sa buong silid. Walang laman. Hindi lang walang tao, kundi malamig at nakakapanibago ang kwarto. Ang mga personal na gamit ni Danica, koleksyon ng sapatos, sarak, mga baduy na wall decor na binili niya sa night market. Mga fashion magazine sa mesa, lahat naglaho. Ang sala ay bumalik sa pagiging parang model house ng subdivision na hindi pa natitirahan. Malinis, maayos at walang kaluluwa. Tumakbo si Tristan sa master bedroom. Ang lugar kung saan nila pinalipas ang mga gabi ng kasalanan ay mukhang malinis at bago. Ang bedsheet ay napalitan na ng bago at maayos. Nakabukas ng malaki ang cabinet at ipinapakita ang madilim at walang lamang loob. Ni isang sinulid ay walang naiwan. Kahit ang basura sa maliit na basurahan sa sulok ng kuwarto ay naitapon na rin. Imposible. Napaluhod si Tristan. Napaupo siya sa gilid ng kama. Kagabi lang nandito pa kami. Kagabi lang sinabi pa niyang patay na patay siya sa akin. Biglang may narinig siyang mabigat na yabag papalapit mula sa direksyon ng pintuan sa harap. Mabilis na lumingon si Tristan, umaasang bumalik si Danica. Ngunit ang lumitaw ay isang lalaking nakasuot ng dark blue uniform. Ang security guard ng subdivision. Sir Tristan, bati ng guwardiya na may nagtatakang mukha. Bakit po kayo nandito? Akala ko nakaalis na kayo kasama ni ma'am. Tumayo si Tristan, hinawakan ang kwelyo ng uniforme ng guwardiya nang may pagkabigo. Kuya,
Nasaan ang nakatira dito? Nasaan ang babaeng iyon? Nagulat ang guwardiya at sinubukang alisin ang pagkakahawak ni Tristan. Hala, kalma lang sir. Kalma, lumipat na po si Ma'am Danica. Kaninang madaling araw pa po, mga 3:00 ng umaga. Lumipat, sigaw ni Tristan. Basag ang kanyang boses. Lumipat saan? Anong ginamit? Naku, kung saan siya lumipat ay hindi ko po alam sir. May dumating pong close van kanina. Ang bibilis pong kumilos ng mga tao. Ibinilin lang po niya itong susi sa guardhouse. Tapos na raw po ang kontrata at alam niyo na raw po. Binigyan po niya ako ng malaking pambili ng merienda, kaya binuksan ko na po ang gate ng subdivision para mabilis ang labas nila. Binitawan ni Tristan ang kanyang pagkakahawak, napaatras siya at sumandal sa pader. Sinabi niyang alam ko na, tulalang bulong ni Tristan. Opo sir, sabi po niya pumayag na po si Sir Tristan na umalis na ako ng madaling araw para hindi matraffic. Mukhang nagmamadali po talaga, parang hinahabol ng multo. Tila umiikot ang mundo ni Tristan. Kinumpirma ng sinabi ng guwardiya ang pinakamalaking kinatatakutan niya. Tumakas si Danica. Tumakas siya pagkatapos mismo ng 7 araw na kasunduan. Bakit magmamadaling tumakas sa madaling araw ang isang tao kung hindi niya tinatago ang isang krimen o malaking pagkakamali sa magulong isip ni Tristan? Ang pagkakamaling iyon ay isinalin sa isang bagay, sakit. Siguradong alam ni Danica na may naipasa siyang sakit. Baka natatakot siyang kasuhan siya ni Tristan. Baka natatakot siyang ipapulis siya dahil sa sinadyang pagpapakalat ng nakakahawang sakit. Iyon ang dahilan kaya siya naglahong parang bula at binura ang lahat ng bakas niya. Biglang bumalik ang pangangating naramdaman niya kagabi. Mas matindi ngayon. Pakiramdam ni Tristan ay may libu-libong langgam na gumagapang sa ilalim ng balat ng kanyang braso, sa kanyang leeg, sa kanyang singit. Marahas niyang kinamot ang kanyang kamay hanggang sa mamula ito at humapdi. Nakakadiri. Naguguluhang sabi ni Tristan habang tinititigan ang kama na tinulugan niya ng may matinding takot. Puno ng virus ang lugar na ito. Natulog ako sa pugad ng sakit sa loob ng 1 linggo. Pakiramdam niya ay napakarumi niya. Sobrang dumi. Pumait ang kanyang laway. Gusto niyang sumuka. Ang imahe ng magandang mukha ni Danica ay biglang naging halimaw na puno ng sugat at pinagtatawanan ang kanyang katangahan. Hindi na nagpaalam sa guwardiya na tulala pa rin sa nangyari. Tumakbo palabas ng bahay si Tristan. Pumasok siya sa kanyang sasakyan at malakas na isinara ang pinto. Mabilis ang paghinga niya na parang taong nakatakas sa pagpatay. Tinitigan niya ang nanginginig niyang mga kamay sa ibabaw ng manibela. Kailangan kong pumunta sa doktor. Bulong niya sa sarili. Nagsimulang mamuo ang mga luha ng takot sa kanyang mga mata. Kailangan kong magpa-check up ngayon din, bago mahuli ang lahat. Tama si Clarice. Diyos ko, tama si Clarice. Isang sumpa ang babaeng iyon. Pinaandar ni Tristan ang makina, diniinan ang silinyador, at iniwan ang walang laman na inuupahang bahay na naging piping saksi sa kanyang katangahan. Hindi niya namalayan habang abala siya sa pag-iisip sa inakalang virus sa kanyang katawan, na ang tunay na virus, ang pinansyal na pagkasira na itinanim ni Danica, ay nagsisimula ng kumalat at magparalisa sa lahat ng ari-arian niya. Pumasok ang sasakyan ni Tristan sa garahe ng may matigas na galaw. Pinatay niya ang makina, pero hindi siya agad bumaba. Isinandal niya ang ulo sa manibela, nakatitig ng blanko sa pader ng garahe. Ang imahe ng walang laman na kwarto at ang sinabi ng guwardiya ay patuloy na umiikot sa kanyang ulo na parang bagyo. Kalma Tristan. Kalma, bulong niya sa sarili, sinusubukang ayusin ang mabilis na paghinga. Kailangan mo lang tanungin si Clarice. Siguradong alam niya ang pangalan ng sakit. Kung alam ko na ang pangalan, bibili na lang ako ng gamot. Tapos, gamit ang natitirang lakas, dahan-dahang naglakad si Tristan papasok sa bahay. Umaasa siyang humupa na ang galit nito kaninang umaga o kahit paano ay kakausapin siya ni Clarice tulad ng isang matanda. Ngunit ang tanawing sumalubong sa kanya sa sala ay nakapagpatigil agad sa daloy ng kanyang dugo. Nakatayo si Clarice malapit sa dining table. Hindi siya umiiyak o nagagalit. Nakasuot ang kanyang asawa ng maliwanag na dilaw na rubber gloves. Yung klase na ginagamit sa paglilinis ng kubeta, at may suot siyang medical mask na nagtatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Hawak niya ang isang bote ng disinfectant spray. Clarice, anong ginagawa mo? Nagtatakang tanong ni Tristan. Paos ang boses niya dahil tuyo ang lalamunan. Hindi sumagot si Clarice.
Tiningnan lang niya si Tristan saglit na may malamig na tingin, pinaghalong pag-iingat at pandidiri. Nang humakbang pasulong si Tristan, palapit sa sofa agad na nag-spray ng disinfectant si Clarice sa hangin sa pagitan nila. Lumikha ito ng manipis na usok na may matapang na amoy ng alkohol. Huwag kang umupo dyan. Halatang pigil ang boses ni Clarice mula sa likod ng mask, ngunit nananatiling matalim ang kanyang awtoridad. Bagong laba ang sofa na iyan, ayokong makontamina. Napanganga si Tristan. Makontamina? Ibig mong sabihin parang mikrobyo ako. Mas masahol pa, maikling sagot ni Clarice. Itinuro niya ang sulok ng silid malapit sa pinto. May nakalagay doong lumang plastik na upuan na madalas ilagay sa likod ng bahay. Kumpleto kasama ang isang set ng murang orange na melamine na plato at baso. Kung gusto mong umupo dyan ka umupo. Kung gusto mong uminom o kumain, gamitin mo iyang nandoon. Huwag mong hawakan ang mga kristal kong baso o ceramic na plato. Ayokong ipagsapalaran na mahawaan sa pamamagitan ng laway. Naramdaman ni Tristan na umiinit ang kanyang mukha. Tinatrato siya na parang may ketong noong sinaunang panahon. Nagsimulang umakyat sa ulo niya ang pagkainsulto. Ngunit ang takot sa katotohanan sa likod ng ikinikilos ni Clarice ay mas matindi. Nakakatawa na ito, Clarice. Sobra ka na. Sigaw ni Tristan kahit hindi na humakbang ang kanyang mga paapalapit. Asawa mo ako, hindi halimaw. Asawa na kakagaling lang sa 7 araw na pagtulog, kasama ang pinagmulan ng sakit, malamig na sagot ni Clarice. Naglakad siya palapit sa tumpok ng maruruming damit ni Tristan na kinuha mula sa maleta kahapon, gamit ang isang mahabang tiyani na tila diring-diri na hawakan ang tela. Inilagay ni Clarice ang mga mamahaling damit ni Tristan sa loob ng isang malaking itim na basurahan. Ilulubog ko muna itong mga damit mo sa kumukulong tubig bago labhan. O baka mas magandang sunugin ko na lang. Napalunok si Tristan. Ang ginagawa ni Clarice na napakapulido at kalmado ay mas nakakatakot kaysa sa hysterical na pag-aamok. Kung ginagawa ni Clarice ang ganitong ka-extreme na sterilization procedure, ibig sabihin ay totoo ang banta ng sakit na iyon. Hindi uri ng tao si Clarice na naniniwala sa pamahiin o nagiging paranoid ng walang dahilan. Siya ay matalino, lohikal at kalkulado. Clarice, parang awa mo na. Lumambot ang boses ni Tristan at naging desperadong pagmamakaawa, gumuho ang kanyang ego at kayabangan. Lumapit siya at hindi na inalintana ang disinfectant spray na muling itinutok ni Clarice sa kanyang mga paa. Patawarin mo ako, nagkamali ako, umaamin ako, nagkasala ako. Pero tulungan mo ako at sabihin mo sa akin, anong sakit ko? Anong sakit ni Danica? Umatras ng isang hakbang si Clarice para mapanatili ang ligtas na distansya. Tiningnan niya ang kanyang asawa na ngayon ay mukhang nakakaawa, lukot ang polo, namumula ang mga mata at napakaputla ng mukha. Nagsisimula ka na bang mangati, Tristan? Biglang tanong ni Clarice. Parang pampasabog ng bomba ang tanong na iyon. Agad na napakamot sa leeg si Tristan. Oo, konti. Bakit sintomas ba iyon? Dahan-dahang tumango si Clarice. Nanliit ang kanyang mga mata na parang naaawa pero nananatiling malamig. Simula pa lang ang kati na iyan. Mamaya iinit na ang balat mo. Tapos, lalabas ang mga pantal na hindi mawawala, kahit kamutin mo pa hanggang dumugo. Sabay na inaatake ng virus na iyon ang nervous system at balat mo. Matinding nanginig ang katawan ni Tristan. Hindi na kinaya ng mga tuhod niya na suportahan ang kanyang katawan. Napaluhod siya sa malamig na sahig na tiles. Ano ang pangalan, Clarice? Ano ang pangalan ng sakit? Hysterical na sigaw ni Tristan. Nagsimulang tumulo ang luha niya dahil sa tumitinding takot. Para makabili ako ng gamot. Huwag mo akong pahirapan ng ganito. Tinitigan siya ni Clarice mula sa likod ng mask. Tumahimik siya, sandali, hinayaan ang katahimikan na pahirapan ang kaluluwa ni Tristan. Nakalimutan ko na ang medical term, Tristan. Masyadong komplikado at nakakadiring tandaan, patag na sagot ni Clarice. Ang malinaw ay hindi iyon ordinaryong sakit. Sakit iyon na nakukuha sa maruming gawain dahil sa pakikipagtalik na walang pakialam. Pagkatapos ay tumalikod si Clarice, inilapag ang spray bottle sa mesa at naglakad papunta sa kusina. Bago tuluyang mawala sa likod ng pader, lumingon siya ng kaunti. Huwag mo na akong tatanungin ulit. Nandiri akong isipin, lalo na ang banggitin pa ito. Kung lalaki ka talaga, harapin mo ang kasalanan mo. Pumunta ka sa doktor, magpa-full lab test ka. Para marinig mo mismo ang hatol mula sa medical expert at hindi mula sa asawa mo na trinidor mo. Naiwang mag-isa si Tristan sa sala na amoy alkohol. Nakaupo siya sa sahig, nakatitig sa lumang plastik na upuan na nakahanda para sa kanya. Pakiramdam niya ay gusto niyang sumuka.
Lalo niyang naramdaman ang kati at hapdi sa kanyang balat. Isang totoong pakiramdam na nilikha ng utak niya na kinain na ng suhestiyon. Ospital. Habol ang hiningang bulong ni Tristan. Nahihirapan siyang tumayo at mabilis na kinuha muli ang susi ng kotse. Kailangan kong pumunta sa ospital ngayon din. Ayokong mamatay ng walang laban dahil lang sa babaeng iyon. Parang baliw na tumakbo si Tristan palabas ng bahay, iniwan si Clarice na sumisilip mula sa kurtina sa bintana ng kusina. Dahan-dahang tinanggal ng kanyang asawa ang mask niya. Nagpakita ng tipid ng ngiting punong-puno ng pagkapanalo. Walang ni isang patak ng luha sa mukha ni Clarice. Ang tanging naroon ay ang kasiyahan na makita ang hari ng tahanan na ngayon ay tumatakbo sa matinding takot dahil sa sarili nitong kasalanan. Lumayas ka, Tristan. Mahinang bulong ni Clarice. Tumakbo ka ng pinakamabilis mo. Pero kahit saan ka magpunta, ang pagkasira mo ay nasa sarili mo ng bulsa. Nakatayong matayog ang Manila Premier Medical Center na may salaming mga pader na sumasalamin sa sikat ng mainit na araw. Para sa karamihan ng lugar na ito ay simbolo ng pag-asa at paggaling. Ngunit para kay Tristan ang matayog na gusali ay mukhang pintuan ng huling paglilitis na magdedesisyon sa buhay at kamatayan niya. Nagmamadaling ipinarada ni Tristan ang kanyang sasakyan sa basement. Wala na siyang pakialam kung medyo tabingi ang sasakyan at nakain na nito ang guhit ng kabilang parking. Tumakbo siya papuntang main lobby. Nabunggo ang balikat ng ilang tao na hindi man lang siya nakapag-sorry. Binasa ng malamig na pawis ang kanyang likod kaya mas nakakaawa ang kanyang magulong ayos kumpara sa mga malilinis at maayos na medical staff. Pagdating sa queue machine, nanginginig na pinindot ni Tristan ang touchscreen dahil sa kawalan ng pasensya. Hindi niya alam kung saan siya magpaparehistro. Balat at nakakahawang sakit, internal medicine o diretsyo na sa emergency room. Buisit. Mahinang mura niya lahat na lang. Nagprint siya ng 3 queue number ng sabay-sabay para sa Derma Internal Medicine at Clinical Pathology Lab. Nilukot niya ang mga papel na iyon sa kanyang kamay. Tila iyon ang mga anting-anting na magliligtas sa kanya. Sa malamig na waiting room, hindi mapakaling nakaupo si Tristan. Hindi mapakali ang kanyang paa at panay ang tapik sa sahig. Sa tuwing may ibang pasyenteng umuubo o bumabahing malapit sa kanya, agad niyang pinipigilan ang kanyang hininga at lumilipat ng upuan. Tuluyan ng kinain ng paranoia ang katinuan niya. Pakiramdam niya ay nakikita ng lahat ng tao sa silid ang duming nakadikit sa katawan niya. Pakiramdam niya ay may nakasulat na malaking manlolokong may sakit sa noo niya. Number A125, Mr. Tristan. Tawag ng boses ng nurse sa speaker. Nagulat si Tristan. Nagmamadali siyang tumayo at lumakad papunta sa nurse station para sa initial screening. Magalang siyang tiningnan ng batang nurse. Ngunit may kaunting pagtataka dahil sa magulong hitsura ni Tristan. Ano po ang nararamdaman ninyo, sir? Tanong ng nurse habang inihahanda ang blood pressure monitor. Napalunok si Tristan at lumingalinga sa paligid para makasiguradong walang nakikinig. Inilapit niya ang kanyang mukha sa salamin. Nurse, gusto kong magpa-check up sa nakakahawang sakit. Paos ang boses niyang bumulong. Lahat, HIV, syphilis, gonorrhea, herpes, hepatitis o kung ano pa man iyan. Gusto ko ng pinakakumpleto at pinaka-accurate. Walang problema sa pera. Tumango ng profesional ang nurse, bagamat bahagyang tumaas ang kilay niya. Sige po, sir. May particular po ba kayong sintomas? Pangangati. Makating-makati ang buong katawan ko, medyo malakas na sabi ni Tristan, kaya agad din niyang hininaan ang boses. Tapos pakiramdam ko, nilalagnat ako ng hihina. At higit sa lahat nakasama ko ng matagal ang taong pinaghihinala ang may malalang sakit. Inirecord ng nurse ang lahat ng reklamo sa computer. Sige po, sir. Pakihintay na lang po doon sa labas ng OPD. Tatawagin po kayo ng doktor para sa consultation at para sa laboratory request. Bumalik si Tristan sa kanyang upuan. Nang isandal niya ang kanyang likod sa matigas na upuan. Hindi sinasadyang nahagip ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na figura sa dulo ng pasilyo ng ospital. Tila huminto sandali ang pagtibok ng kanyang puso. Si Clarice. Dahan-dahang naglalakad ang asawa niya mula sa botika. Nakasuot ng puting polo at itim na pantalon, malayong malayo sa magulong hitsura ni Tristan. Hindi nakatingin si Clarice sa kanya. Kalmadong naglalakad ang babae. Bahagyang nakayuko para basahin ang isang pirasong papel. Marahil ay reseta o result ng lab test at ipinasok sa kanyang bag. Gusto sanang isigaw ni Tristan ang pangalan niya, pero umurong ang boses niya. May matinding hiya na pumigil sa kanya. Paano niya matatawag ang asawa sa lugar na iyon habang nakapila siya?
para magpa-check up sa nakakahawang sakit dahil sa sarili niyang panloloko. Ngunit ang lalong nagpadurog sa puso ni Tristan ay ang ekspresyon ni Clarice nang iangat ng babae ang kanyang mukha at dumiretso ang tingin papunta sa exit door. Ang tingin na iyon ay hindi tingin ng galit kundi tingin ng pagkaawa. Sumulyap sandali si Clarice sa waiting room ng derma. Tila alam niyang naroon si Tristan at nagtama ang kanilang paningin ng isang iglap. Hindi lumapit si Clarice. Huminga lang siya ng malalim na kitang-kita sa galaw ng kanyang balikat at marahang umiling. Napakabagal na, para bang sinasabing, "Kawawa ka naman Tristan." Pagkatapos niyon tumalikod si Clarice at naglakad palayo, iniwan si Tristan na nag-iisa sa kanyang takot. Ang maikling pagpapakita na iyon ni Clarice ay lalo pang sumira sa mentalidad ni Tristan. Alam niyang nandito ako. Panik na isip ni Tristan. Siguradong nagpa-check up din siya kanina. Diyos ko, kung nagkasakit din si Clarice nang dahil sa akin napakawalang hiya ko, ang pagkonsensya na natakpan ng pagnanasa at ego ay nagsimula ng lumitaw, ngunit nangingibabaw pa rin ang takot sa kamatayan. Mr. Tristan, pasok na po kayo sa room 3. Ang tawag na iyon ang gumising kay Tristan mula sa pagtulala. Nanginginig siyang lumakad papasok sa klinik. Sa loob isang middle-aged na doktor na may makapal na salamin at name tag na Dr. Julian, espesyalista sa balat at nakakahawang sakit ang nakaupo at binabasa ang medical record sa computer. Tiningnan ni Dr. Julian si Tristan mula sa likod ng kanyang salamin. Matalim at nakakapanliit ang tingin. Ngunit may bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang labi na mahirap basahin. Magandang hapon Mr. Tristan, bati ni Dr. Julian gamit ang kalmado at malalim na boses. Upo ka sir. Relax lang. Narinig ko sa nurse na gusto niyo raw ng full check-up dahil may history kayo ng high risk na pakikipagtalik. Umupo si Tristan sa upuan ng pasyente, kinakabahan at pinagkikiskis ang kanyang mga kamay. Opo, Doc. Tulungan niyo po ako. Naging tanga po ako. Nagkasala ako. Nakipagtalik po ako sa assistant ko ng 1 linggo at sabi po ng asawa ko ay may itinatago siyang nakakahawang sakit. Paki-check up po ako agad, Doc. Ayoko pong mamatay ng maaga. Dahan-dahang tumango si Dr. Julian. Regular na tinatapik ng kanyang mga daliri ang mesa. Kalma lang sir, susuriin natin ang lahat. Hindi mo kailangang magpanik bago lumabas ang result ng lab test, sabi ni Dr. Julian habang isinusulat ang mga request codes sa reseta. Pero nga pala Mr. Tristan, ang asawa niyo si Mrs. Clarice ay dumaan sa klinik ko kanina bago kayo pumasok. Napatalon si Tristan sa gulat. Ha, pumunta dito si Clarice. Anong sinabi niya, Doc? May sakit din po ba siya? Nahawa po ba siya sa akin? Tinitigan ng maigi ni Dr. Julian ang mga mata ni Tristan at ngumiti ng may malalim na kahulugan. Malusog si Mrs. Clarice, sir. Napakalusog. Nag-iwan lang siya ng mensahe para sa akin. Inabot ng doktor ang lab request sa harap ni Tristan. Ang sabi niya, Doc, pakisuri pong mabuti ang asawa ko. Huwag po kayong magtatago ng kahit ano para makita niya mismo kung ano talaga ang nangyayari sa katawan niya. Ang mga salitang iyon ay parang isang banayad na banta sa pandinig ni Tristan. Nanginginig na kinuha niya ang papel. Pumunta na po kayo sa laboratorio ngayon, sir. Pinabilisan ko ang result. Sito sa loob ng 1 oras ay magkikita tayo rito para basahin ang resulta. Matigas na utos ni Dr. Julian. Tumango ng bahagya si Tristan saka lumabas ng kuwarto na parang kinakaladkad ang mga paa. Naglakad siya papuntang laboratorio na para bang naglalakad patungo sa bitayan. Hindi niya namamalayan na ang doktor na kakikita pa lang niya ay bahagi ng malaking senaryo na bumibitag sa kanya. Ang pagkuha ng dugo sa laboratorio ay parang medieval na pagpapahirap kay Tristan. Nang itali ng nurse ang tourniquet sa kanyang braso, inilayo ni Tristan ang kanyang mukha, hindi makuhang tingnan ang karayom na tatarak sa kanyang balat. Naisip niya na ang dugong dadaloy sa tube ay kulay itim na kontaminado ng lason na nakuha niya kay Danica. Pakicheck po ng mabuti, ha, miss. Pakiusap ni Tristan na may nanginginig na boses ng hugutin ng karayom. Huwag pong may papalampasin na virus. Kung kailangan pong kumuha ulit ng dugo, okay lang po sa akin, basta accurate ang resulta. Ngumiti lang ang nurse ng magalang at nilagyan ng alcohol swab ang kanyang braso. Sapat na po ito, sir. Ang 3 tube na ito ay sapat na para sa lahat ng screening test ng STD na ni-request ninyo. Maghintay na lang po kayo sa labas ng clinic ni Doc. Lalabas ang result sa loob ng 45 minutes. 45 minutes. Para kay Tristan, mas mahaba pa ang oras na iyon kaysa sa 7 araw na pinalipas niya sa inuupahang bahay ni Danica. Bumalik siya sa upuan sa labas ng klinik ni Dr. Julian.
Hindi niya mapakali ang paa niya, panay ang padyak sa tiles. Tumutulo ang malamig na pawis sa likod niya, kaya pakiramdam niya ay malagkit at hindi komportable ang polo shirt na suot niya. Pinilit ni Tristan na ipikit ang kanyang mga mata. Pabulong na nagdadasal. Makasariling panalangin. Nangako siya na ibibigay niya ang kalahati ng yaman niya sa ampunan kung makakaligtas siya. Nangako siyang huhugasan niya ang paa ni Clarice araw-araw kung negatibo ang resulta. Matatamis na pangako na lumalabas sa bibig ng isang makasalanang napipigilan. Sa bawat minutong dumadaan, mas lalong lumalala ang paranoia ni Tristan. Pakiramdam niya ay sumasakit ang lalamunan niya. Sintomas ng infection. Pakiramdam niya ay may maliit na bukol sa kanyang leeg na mamaga ang lymph nodes. Pakiramdam niya ay lalong umiinit ang kanyang balat. Gumagawa ang kanyang isip ng sariling symphony ng mga sintomas ng sakit na sa totoo lang ay wala naman. Sakto makalipas ang 45 minuto, lumabas ang isang nurse mula sa admin room na may dalang selyadong brown envelope. Pumasok siya sa klinik ni Dr. Julian. Parang sasabog ang puso ni Tristan. Mr. Tristan, pasok na po kayo. Tawag ng nurse ilang sandali matapos pumasok. Tumayo si Tristan, nanginginig ang mga tuhod. Naglakad siyang muli papasok sa malamig na silid na iyon. Hawak ni Dr. Julian ang papel ng lab result, binabasa iyon ng walang emosyon. Sumasalamin sa makapal niyang salamin ang ilaw ng kwarto at itinatago ang mga mata niya. Upo ka, sir. Utos ni Dr. Julian na hindi inaalis ang tingin sa papel. Umupo si Tristan sa dulo ng upuan. Kumapit ang kanyang mga kamay sa armrest ng sobrang higpit kaya namuti na ang kanyang mga buko sa daliri. Kamusta, Doc, malala ba? Ano pong nakuha kong sakit? Doc, HIV syphilis. Maging tapat na po kayo. Handa na po ako. Ay hindi pa pala handa, pero pakiusap sabihin niyo kung anong gamot panic na sambit ni Tristan. Inilapag ni Dr. Julian ang papel sa mesa at pinakatitigan si Tristan. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mesa. Kumilos siya na parang investigador na nakaharap sa suspek. Bago ko basahin ang resulta, kailangan ko muling kumpirmahin ang history ng contacts mo. Mahalaga ito para malaman natin ang incubation period ng virus. Kalmado, pero mariing sabi ni Dr. Julian. Sabi mo nakipagtalik ka sa assistant mo sa loob ng 7 araw. Sa loob ba ng panahong iyon ay madalas kayong nagtalik? Yumuko si Tristan. Namula ang kanyang mukha dahil sa hiya. Opo, Doc. Araw-araw, dugtong ni Dr. Julian. Opo. Minsan 2 beses sa isang araw, mahinang sagot ni Tristan. Halos hindi marinig ang boses. Gumamit ba ng proteksyon? Dahan-dahang umiling si Tristan. Hindi po, Doc. Akala ko malinis siya. Mukha po siyang inosente, Doc. Pangako, hindi ko po alam kung may... Alam mo ba ang sexual history ng partner mo, putol ng doktor? Hindi po, Doc. Ang alam ko lang mabait at masipag siyang assistant sa opisina. Wala talaga akong alam, Doc. Ang tanga ko. Nagsimulang umiyak si Tristan. Tulong nawasak ang pagpipigil niya sa harap ng doktor. Pakiramdam niya ay napakaliit niya. Huminga ng malalim si Dr. Julian. Kinuha niya ang ballpen at ipinukpok iyon sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng tuktok na iyon ay sumasabay sa mabilis na pintig ng puso ni Tristan. Mr. Tristan, tawag ni Dr. Julian. Naging mas seryoso ang kanyang tono. Sa larangan ng medisina, may mga sakit na agad nakikita ang sintomas. Mayroon ding silent killer, mga palihim na pumapatay na hindi napapansin hanggang sa mahuli na ang lahat. Mukhang pamilyar ang asawa mo na si Clarice tungkol sa concept na ito ng silent killer. Tumingala si Tristan, basa ng luha ang kanyang madungis na pisngi. Anong ibig niyo pong sabihin, Doc? Alam ba ni Clarice na mamamatay na ako? Hindi sa ganoon. Binuksan ni Dr. Julian ang papel ng resulta at iniharap ito kay Tristan. Ito ang resulta ng dugo mo. Kumpleto. Mula routine hematology liver, kidney function hanggang sa pinakakomprehensibong panel ng STD. Tinitigan ni Tristan ang papel na puno ng numero at medical terms, pero malabo na ang kanyang paningin. Hindi niya alam kung paano ito basahin. Hinahanap lang niya ang salitang positive o reactive na nakamarka ng makapal na pulang tinta. Itinuro ni Dr. Julian ang pinakailalim na linya gamit ang dulo ng ballpen. Tingnan mo rito, Sir. HIV non-reactive, syphilis negative, hepatitis B and C non-reactive, herpes simplex negative. Tumingala ang doktor kay Tristan. Medically speaking, malinis ang pisikal na pangangatawan mo. Walang virus, bacteria o fungus na naipasa mula sa pakikipagtalik mo. Malusog na malusog ka. Napanganga si Tristan.
Naglo-load pa sa utak niya ang impormasyong iyon. Malinis ako, negative ako, wala akong sakit, utal-utal na tanong ni Tristan sa pagitan ng pagiging hindi makapaniwala at pananalig. Pero ang kati na ito, ang init na ito, psychosomatic sir. Kalmadong sagot ni Dr. Julian. Nasa utak mo lang iyon dahil sa guilt mo at sa takot na itinanim ng suhestyon ng asawa mo. Nakakapag-trigger ng ganyang reaksyon sa balat ang matinding stress. Sumandal si Tristan sa upuan, ibinuga ang napakahabang hininga na pinigil niya mula pa kaninang umaga. Pakiramdam niya ay nakalusot siya sa butas ng karayom. Ligtas siya, wala siyang sakit. Hindi siya mamamatay na nabubulok. Salamat sa Diyos. Bulong ni Tristan habang kinusot ng malakas ang kanyang mukha. Diyos ko salamat. Salamat, Doc. Nagsimulang ngumiti ng malapad si Tristan. Unti-unting bumalik ang kanyang nawalang kumpiyansa. Tinatakot lang pala ako ni Clarice. Isip niya gusto lang niya akong takutin. Babae nga naman. Ang galing umarte. Mahinang tumawa si Tristan. Tawang nakahinga ng maluwag na halatang minamaliit ang nangyari. Grabe talaga ang asawa ko, Doc. Ang tindi ng prank. Halos atakihin ako sa puso. Healthy naman pala ako. Ibig sabihin healthy rin si Danica. Hay makakakain na rin ako ng maayos nito. Ngunit agad na patigil ang pagtawa ni Tristan nang makita niyang hindi man lang nakangiti si Dr. Julian. Tinitigan siya ng doktor nang may mas malamig na tingin kaysa kanina. Huwag ka munang magsaya, Mr. Tristan. Pinutol ni Dr. Julian ang saya ni Tristan. Anong ibig niyo pong sabihin? Sabi ko, malusog ang pisikal mong pangangatawan. Pero hindi ko pa tapos ipaliwanag ang buong diagnosis, sabi ni Dr. Julian habang may kinukuha sa drawer niya. Naglabas siya ng makapal na pulang folder hindi galing sa ospital. Ipinabigay ito ng asawa ninyo. Ang sabi niya, kung negative ang pisikal na result ng lab test, ibigay ko raw itong isa pang lab result dahil ayon kay Mrs. Clarice, ang totoong sakit ay wala sa dugo ninyo kundi nandito. Inihagis ni Dr. Julian ang pulang folder sa harapan ni Tristan. At bilang doktor, kailangan kong ipaalala na ang sakit na nasa loob niyan ay mas mapanganib kaysa anumang virus na pwede kong itest sa laboratoryong ito. Kaya nitong sirain ang kinabukasan mo sa loob lamang ng ilang segundo. Tinitigan ni Tristan ang pulang folder ng naguguluhan. Agad naglaho ang pakiramdam na ginhawa, napalitan ng masamang pakiramdam na lalong nakakapangilabot. Dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Tristan ang folder. Nanginginig na naman ang kanyang mga daliri. Buksan mo sir, malamig na utos ni Dr. Julian. Oras na para malaman mo kung anong sakit ang tinatago ng babaeng nangangalang Danica na iyan. Nanginginig ang mga kamay ni Tristan nang hawakan ang makapal na pulang folder na iyon. Magaspang at malamig ang texture nito, kakaiba sa manipis na papel ng laboratory result. Sa kanang itaas ng folder na iyon walang logo ng ospital, kundi isang maliit na sticker na may nakasulat na Final Diagnosis Data. Doc, anong ibig sabihin nito? Bakit iba ang kulay, tanong ni Tristan na may paos na boses. Ang ginhawang naramdaman niya kanina dahil sa negative result ay unti-unting nawala at napalitan ng panibagong alon ng matinding pag-aalala. Sinasabi ng kanyang kutob na ang laman ng folder na ito ay mas nakamamatay pa sa anumang virus. Hindi sumagot si Dr. Julian. Sumandal lang siya sa komportableng upuan. Nakakrus ang mga braso sa dibdib at tinitigan si Tristan nang hindi mabasa ang ibig sabihin. Pinaghalong awa at sikretong kasiyahan. Buksan mo na lang sir. Iyon ang record ng infection na nakuha mo sa nakaraang 7 araw, patag na sabi ni Dr. Julian. Habang pigil ang hininga, binuksan ni Tristan ang folder. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Hindi iyon resulta ng heart rate ECG o x-ray ng baga. Ang unang pahina ay ang bank statement ng kanyang savings at payroll account. Ang ikalawang pahina ay ang transaction history ng kanyang platinum credit card. Ang ikatlong pahina ay ang record ng mga stocks niya mula sa stock trading app niya sa cellphone. Inilapit ni Tristan ang papel sa kanyang mukha. Nanginginig ang mga mata niya habang binabasa ang mga numero doon. Transfer palabas 500,000. Transfer palabas 500,000. Pambayad ng alahas 100,000. Nabasa ni Tristan ang mga numero ng mas malakas ang boses. Bumalik ang malamig na pawis sa kanyang sentido. Tumutugma ang mga petsa ng transaksyon. Day 1, Day 2, Day 3, sakto sa oras na nakikipaglampungan siya kay Danica sa inuupahang bahay. Saktong binigay niya ng buong katangahan ang kanyang cellphone kay Danica para umorder ng pagkain o maglaro ng games. Hindi ito totoo. Mariing umiling si Tristan. Sinong gumawa nito? Yung bank account ko. Bakit na zero?
Bakit na max out ang credit card ko? Biglang bumukas ang pintuan ng klinik. Lumingon agad si Tristan. Eleganteng pumasok si Clarice. Napuno ng awtoridad ang maliit na silid. Wala na siyang mask. Ang kanyang mukha ay may manipis na makeup na nagpapamukhang presko at matapang. Kabaligtaran ni Tristan na magulo at parang pulubi. Hinila ni Clarice ang bakanteng upuan sa tabi ni Tristan at kalmadong umupo. Tiningnan niya ng saglit ang asawa at lumingon kay Dr. Julian. Salamat po sa pag-check up sa asawa ko, Doc. Magalang na sabi ni Clarice. So negative ang resulta niya. Malusog ang pisikal niya. Tumango si Dr. Julian. Tama, Mrs. Clarice. Malinis si Mr. Tristan sa STD. Physically healthy siya. Walang pumasok na virus. Si Tristan nang maramdaman na may butas para ipagtanggol ang kanyang sarili, ay agad ginamit ang pagkakataong iyon. Hinampas niya ang pulang folder sa mesa. Pinipilit tipunin ang natitira niyang dignidad sa harap ng asawa. Kita mo na Clarice, narinig mo mismo sigaw ni Tristan na nakaturo kay Dr. Julian. Sabi ng doktor, malusog ako, malinis ako. Maling-mali ang bintang mo. Wala akong dalang kahit anong sakit. Paranoid ka lang. Gusto mo lang akong sirain sa mga drama mong wala namang sakit. Tumayo si Tristan, akalang nanalo siya. Ngayon ipaliwanag mo kung bakit nandito ang record ng bank account ko. Nahack mo ang cellphone ko. No, ikaw ang kumuha ng pera para paglaruan ako. Hindi gumalaw si Clarice. Hindi man lang siya kumurap habang sinisigawan siya ni Tristan. Dahan-dahang kinuha ni Clarice ang pulang folder na ibinagsak ni Tristan, inayos ang mga papel at tinitigan ng asawa ng napakatalim. Umupo ka, Tristan. Utos ni Clarice na pabulong ngunit tumatagos sa buto. Hindi ako uupo hanggat hindi mo inaamin na mali ang akusasyon mo na may sakit ako, hamon ni Tristan. Sabi ko, umupo ka. Sigaw ni Clarice. Dumagundong ang boses niya kaya napaupo ulit nang wala sa oras si Tristan sa upuan. Nanonood lang si Dr. Julian, tila palabas na matagal na niyang inaabangan. Huminga ng malalim si Clarice at kinontrol ang kanyang emosyon. Itinuro niya ang pahina ng bank account. Tristan, masyado ka bang inosente? O talagang tanga ka lang? Sinimulan ni Clarice ang maikling sermon. Sinabi kong nag-uwi ka ng sakit pero hindi ko sinabing umaatake ang sakit sa katawan mo. Ang sakit na iyon ay sumisira sa wallet mo, sa mga ari-arian mo at sa kinabukasan mo. Anong ibig mong sabihin? Nakangangang tanong ni Tristan. Tingnan mo ang pangalan ng pinadalhan sa third row. Turo ni Clarice. Nanliit ang mga mata ni Tristan. May nakasulat na ₱500,000 transfer sa account ng Danica Ventures Inc. Si Danica, mahinang bulong ni Tristan. May kumpanya siya, hindi. Fake account iyon na ginawa niya gamit ang peking ID. Malamig na sagot ni Clarice. Sa loob ng apip araw habang abala kang tuparin ang kalibugan mo, abala rin si Danica na tuparin ang kalibugan niya sa pera. Sa tuwing pumupunta ka sa banyo, sa tuwing naghihilik ka na sa pagod, matapos kayong maglampungan, binubuksan ni Danica ang mobile banking mo. Alam niya ang PIN mo, diba? Ikaw mismo ang nagsabi. Nang kusang loob, diba? Natahimik si Tristan. Bumalik ang isip niya sa panahong ipinagmamalaki pa niya ang pagbibigay ng password. 0101 fake anniversary nila. Nagnakaw siya. Nanginginig na bulong ni Tristan na sobrang putla. Higit pa siya sa magnanakaw, dugtong ni Clarice. Inilipat niya sa kabilang pahina ng pulang folder. Isang special power of attorney. Naroon ang pirma ni Tristan sa ibabaw. Sobrang kamukha ng pirma niya. Ngunit sigurado si Tristan na hindi niya ito kailanman pinirmahan. Ano na naman to? Nanginginig ng malakas ang kamay ni Tristan habang hawak ang papel. Iyan ang special power of attorney para isanla ang titulo ng commercial space natin na itinatago mo sa vault sa opisina. Kinuha ni Danica ang susi mula sa bag mo noong lingat ka. Isinanla na niya ang titulo sa isang loan shark, 3 araw na ang nakalipas. Walang emosyong paliwanag ni Clarice. Tinangay niya ang pera. At ngayon hinahanap ka na ng nagpautang para maningil ng interes. Pakiramdam ni Tristan, umiikot ang ulo niya. Parang guguho ang kisame sa loob ng klinik at babagsak sa kanya. Kaya ang sakit na tinutukoy mo ay stage 4 financial cancer, malupit na putol ni Clarice. Hindi isang inosenteng babae si Danica na na-inlove sa iyo. Isa siyang aktres. Siya ay isang linta na naghahanap ng tangang biktima tulad mo. Sipsipin niya ang lahat ng dugo mo, sa sitwasyon mo, pera mo, hanggang sa maubos at aalis para hayaang mamatay ang kinapitan niya. Sinabunutan ni Tristan ang sarili niya. Ang sakit ng mawalan ng milyon-milyon ay higit pa palang masakit kaysa sa isiping magka-STD. Pakiramdam niya ay hinubaran siya ni Loco at tinapakan ang kanyang dignidad.
Bakit tahimik ka lang, Clarice? Desperadong sigaw ni Tristan. Tumulo na ang mga luha. Kung alam mo na pala sa simula, bakit hindi mo siya pinigilan? Bakit hinayaan mo akong masira ng ganito? Ngumiti ng patagilid si Clarice. Inilapit niya ang kanyang katawan at mukha sa mukha ni Tristan. Dahil kailangan mo ng leksyon, Tristan. Kung kinumpronta kita sa unang araw pa lang, ipagtatanggol mo siya ng todo. Sasabihin mong asawa akong selosa, na humahad lang sa kaligayahan mo. Kailangan mong mawasak muna para matauhan ka. Lumingon si Clarice kay Dr. Julian. Doc, mukhang kailangan ng pasyenteng ito ang huling pasabog. Pakipaliwanag po kung sino ba talaga ang virus na nagngangalang Danica. Tumango si Dr. Julian. Binuksan niya muli ang drawer niya at naglabas ng lumang litrato. Litrato ng babaeng kamukhang-kamukha ni Danica pero simpleng manamit. Nakatayo siya sa tabi ni Dr. Julian sa isang pagtitipon ng pamilya. Mr. Tristan, tawag ni Dr. Julian. Baka kailangan mong malaman kung sino ba talaga ang maganda mong assistant. Dahil kapag nalaman mo ang tunay niyang pagkatao, marirealize mong hindi ito basta-bastang pagnanakaw lang. Isa itong planadong pagpuksa. Tinitigan ni Tristan ang litrato na parang tanga. Sino siya, Doc? Kapatid niyo po. Mas maganda pa riyan, biniti ni Doktor. Huli yan ang pangungusap, hinayaang tumaas ang tensyon bago pasabugin ang huling bomba. Tinitigan ni Tristan ang litrato sa kamay niya, muntik nang lumuwa ang kanyang mga mata. Sa larawang iyon nakangiti ng malapad ang babae, habang may hawak na tropeyo sa stage ng isang theater. Nakaakbay si Dr. Julian na nakangiti ring ipinagmamalaki. Mukha ito ni Danica pero iba ang aura. Walang pagkamalambing o pagkainosente gaya ni Danica na kilala niya. Sa larawan ng babae ay mukhang matalino, matalas at puno ng kumpiyansa. Hindi Danica ang pangalan niya, Mr. Tristan. Binanggit ni Dr. Julian ang katotohanan na bumulabog sa katahimikan. Kalmado lang ngunit mapanira. Ang pangalan niya ay Leah. Pinsan ko siya. Hindi siya secretary. Hindi siya graduate ng business admin. At lalong hindi siya mumurahing babaeng madaling mahulog sa asawa ng iba. Tumingala si Tristan nakanganga. Ibig sabihin, isa siyang professional theater actress, dugtong ni Clarice, ng malamig na boses. Isa sa pinakamagaling sa theater group nila. Kinuha ko siya, Tristan. Binayaran ko siya ng malaki para gampanan ang karakter ni Danica, ang assistant na inosente at masunurin. Ang senaryong ginampanan niya ay script na ako mismo ang sumulat. Pakiramdam ni Tristan, nayayanig ang sahig sa kanyang mga paa. Umarkila ka. Kumuha ka ng ibang tao para iset up ang asawa mo. Iset up. Mahinang tumawa si Clarice. Isang tawa na sobrang pait. Hindi kita siniset up, Tristan. Binigyan lang kita ng test. Noong nagpaalam kang pupunta ng Cebu para mag-business trip, pumayag ako. Yon ang unang test. Kung faithful ka, sana pumunta ka doon para magtrabaho. Pero sa halip nirentahan mo pa ng bahay ang kabit mo. Tumayo si Clarice, marahang naglakad sa paligid ni Tristan na tulala pa rin sa upuan. Sa loob ng 7 araw na iyon, hinintay kita, Tristan. Umasa akong tatawag si Leah at sasabihing, Mrs. tinanggihan po ako ng asawa niyo. Loyal siya sa inyo. Pero anong nangyari? Ang natanggap kong report gabi-gabi ay kabaligtaran. In-enjoy mo, ibinigay mo ang lahat sa ibang babae. Kusang loob mo pa nga ibinigay ang lahat ng access, pati mga private data mo. Pero bakit kailangang ubusin ang pera ko? Clarice, sigaw ni Tristan. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanyang luha. Pera ko yon, galing sa pinaghirapan ko. Wala kang karapatan. Ako mismo ang may karapatan. Matapang na sagot ni Clarice. Kinuha niya ang pulang folder sa mesa at binuklat sa pinakahuling pahina na hindi pa nakikita ni Tristan. Tingnan mo ito. Lahat ng perang inilipat ni Leah mula sa account mo ay hindi napunta sa sarili niyang bulsa. Professional siya. Wala siyang kinuha kahit isang sentimo. Ang lahat ng perang iyon ay napunta sa trust fund ng mga anak natin na matagal mo nang kinalimutan, at ang malaking bahagi ay napunta sa account ko bilang danyos perwisyo sa pamilyang winasak mo. Tinitigan ni Tristan ang proof of transfer. Totoo nga, ang receiver ng pera ay nasa ilalim ng pangalan ni Clarice. Hindi nawala ang pera, nag-transfer lang ng ownership mula sa bulagsak at manlolokong kamay ni Tristan. Pumasok sa kamay ni Clarice na ngayon ay may buong kontrol. Zero ka na ngayon, Tristan. Bulong ni Clarice mismo sa tainga ni Tristan. Ang sasakyan mo na nakaparada sa labas, nasa akin na ang CR niya simula pa kahapon. Ang titulo ng bahay natin ay nakatransfer na sa pangalan ko sa pamamagitan ng special power of attorney na hindi mo namamalayang napirmahan mo habang nalalasing ka sa kalibugan.
Hawak ni Tristan ang kanyang ulo. Gusto niyang sumagot, gustong magalit. Ngunit na-realize niyang wala siyang laban sa legalidad. Totoo ang pirma niya. Valid ang access na ibinigay niya. Kusang ibinigay ni Tristan ang leeg niya sa bitayan. Baliw ka, na sigaw ni Tristan. Demonyo kang asawa. Wala kang kwenta. At ikaw. Sabat ni Dr. Julian sa matigas na boses para ipagtanggol ang asawa. Trinidor niyo ang isang tapat na asawa. Balak niyong iwan ang pamilya niyo dahil sa panandaliang kaligayahan sa loob ng isang linggo. At ngayon, tatawagin mong demonyo ang asawa niyo. Ang totoo niyong sakit ay hindi sa ari sir kundi nandito. Tinuro ni Dr. Julian ang kanyang dibdib. Bulok na ang puso niyo. Dumukot si Clarice sa kanyang handbag at naglabas ng isang mahabang puting envelope mula sa korte para sa annulment. Maingat niyang inilapag ito sa ibabaw ng pulang folder. Ito ang huli, Tristan. Ang huling diagnosis mo. Tinitigan ni Tristan. Ang sobre ng labo ang mata. Ano ito? Petisyon para sa annulment, maikling sagot ni Clarice. Naipasa ko na iyan kaninang umaga, gamit ang lahat ng ebidensya ng pagtataksil mo at ang legal na paglipat ng mga ari-arian natin. Wala kang makukuha mula sa mga naipundar nating ari-arian dahil technically inubos mo na ang bahagi mo sa pagpapasarap at pambayad sa utang mo sa stocks na natuklasan ng auditing team ko. Clarice, bumagsak si Tristan mula sa upuan, lumuhod sa paanan ni Clarice. Umiyak siya ng walang tigil. Wala na siyang pakialam sa kahihiyan sa harap ng doktor. Wag namang ganito, Clarice. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Aayusin ko ang lahat. Ibalik mo ang pera, bawiin mo ang annulment. Pangako ko magiging alipin mo ako habang buhay. Wag mo naman akong itapon na parang basura. Tumingin sa ibaba si Clarice, pinagmamasdan ang lalaking dati ay minahal niya ng sobra. Wala nang natitirang pag-ibig, kundi pagkaawa sa pagtingin kung gaano nakaawa ang isang lalaking nawalan ng lahat dahil hindi mapigilan ang libog. Inilayo ni Clarice ang paa, ayaw magpahawak. Hindi ka basura, Tristan. Ang basura ay nare-recycle pa, malamig na sabi ni Clarice. Ikaw ay isang virus. At ang tanging paraan para harapin ang virus ay ang alisin ito ng tuluyan para hindi na makahawa. Lumingon si Clarice kay Dr. Julian. Maraming salamat po, Dr. Julian. Tapos na po ang misyon natin. Walang anuman, Clarice. Isa kang malakas na babae, sagot ni Dr. Julian. Hindi na lumingon muli, naglakad palabas si Clarice sa silid na iyon. Ang kanyang hakbang ay matigas, ngunit magaan. Para bang nag-angat ng libu-libong tonelada mula sa balikat niya. Sa loob ng silid nakaluhod pa rin si Tristan. Sumisigaw ng histerikal habang sinusuntok ang sahig. Clarice, bumalik ka. Huwag mo akong iwan. Wala na akong natitira. Umaalingaw-ngaw ang sigaw ni Tristan sa hallway ng ospital, kaya kinilabutan ang mga nurses at iba pang pasyente. Nakatitig lang ng walang emosyon si Dr. Julian sa kanya at pinindot ang intercom button sa desk. Nurse, pakitawag ang security. May pasyente po ako rito na nakakaranas ng post-traumatic hysteria. Pakisecure po bago makaistorbo ng iba pang pasyente. Patuloy na sumisigaw si Tristan. Pumunta siya sa ospital dahil sa takot na mamatay sa sakit na nakuha. Pero umuwi siya, o sa madaling salita ay pinauwi na may dalang sakit na higit pang nakakasakit. Pagsisisi habang buhay, biglang paghihirap at walang hanggang kalungkutan. Totoo ang sinabi ni Clarice. Ang itinatagong sakit ng assistant ay hindi HIV o syphilis. Ang sakit ay ang katotohanan. At ang katotohanan iyon ang sumira sa buong buhay ni Tristan sa isang bagsakan lang. Katapusan. Aral ng kwentong ito. Mahal ang halaga ng katapatan. Huwag na huwag ipagpalit ang isang diamante, ang tapat at totoong asawa, sa isang maliliit na bato, ang panandaliang kaligayahan. Dahil kapag natauhan ka na, huli na, para malaman mong nawala na sa iyo ang lahat, huwag maliitin ang inyong asawa. Ang asawa na tahimik at mukhang masunurin ay hindi ibig sabihin na bobo ito. Maaaring nag-iisip siya at may nakalatag ng plano na mas matalino kaysa sa mga kasinungalingan mo. Ang batas ng pagtatanim at pag-ani. Kung ano ang itinanim mo, gamit ang panlilinlang ay aanihin mo ng may pagkasira. Walang perpektong krimen. Ang anumang bahong tinatakpan ay maaamoy at lalabas din sa huli.